Alam nyo ba na madali lang magtanim ng talong? Ipapakita ko po sa inyo ang mga tips kung paano magtanim ng talong. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin! Kung mahilig po kayong magtanim, pwede po kayong mag-like at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos dito sa garden natin. Ito po ang buto ng talong na itatanim natin. Ang technique po na ginagawa ko sa pagpapatubo ng buto ng talong ay binababad ko muna ito sa tubig. Pero alam nyo ba na may tip po ako sa inyo upang tumubo ang halos lahat ng buto? Gumamit po tayo ng maligamgam na tubig na pambabad sa ating buto para mag-react at magising ang ating seeds. Sa pagpupunla ng talong, mas maganda po na gumamit tayo ng seedling tray para hindi napuputol ang ugat nito kapag ito ay ililipat na sa permanenteng taniman. Kapag nasa seedling tray po kasi, madali alisin at kasama lahat ng ugat kumpara sa open area na nakakalat na ang ugat at sigurado na mapuputol ang ugat nito kapag hinugot sa lupa. About naman po sa pagdidilig, nagdidilig po ako tuwing umaga. Kung hanggang kinabukasan po ay moist pa ang lupa, hindi muna ako magdidilig. Hinihintay ko muna na mag-dry ang lupa bago ako magdilig ulit. Madali po kasi kapitan ng fungus ang lupa kapag palaging babad ito sa tubig. Sa tanim ko po ng mga talong, hindi po ako gumagamit ng synthetic fertilizer. Organic lamang po ang ginagamit ko upang mas mahaba ang buhay ng ating tanim. Kapag nakita ko po na nagko-compact na ang lupa, nagko-cultivate po ako upang ito ay makahinga. At para maalis din ang mga damo sa paligid nito. Magsisimula po mamulaklak ang ating talong after 2 months pagkatapos matransplant. Para maging madami ang bunga nito, pwede po tayong magdilig ng binabad na balat ng saging. At mag-spray din po tayo ng fermented fruit juice once a week. Tignan nyo mga ka-garden, kapag ganito na po kalaki ang talong ay nagtatoppings po ako. Ganito lamang po ang ginagawa ko. Ginugupit ko lamang ang dulo nito o ang talbos. Huwag po tayong manghinayang kahit na may bulaklak na ito dahil ang kapalit naman po nito ay tutubuan ito ng madaming sanga. Mas madaming sanga, mas madaming ibubunga at hindi ito tataas ng mataas. Madali po kasing mabali ang sanga pag mataas na, lalo na kapag malakas ang hangin. Ginupit ko na nga din ang mga dahon nito sa ilalim, yung mga magugulang at nagdidilaw na dahon, upang hindi na mag-consume ng mga nutrients. Habang nagtitrim po ako ng mga dahon dito, baka po pwede nyo po ako matulungan. Sa simpleng pag-click ng like at subscribe button, ay malaking tulong na po sa amin yon. Maraming salamat po mga ka-garden. Tungkol naman po sa mga peste na pwedeng sumira sa ating pananim, nag-i-spray lamang po ako ng sabon na may halong baking soda once a week. Tignan nyo po mga ka-garden, nakakatuwa. Ang laki ng talong, ang sarap nito pang ulam, fresh. Sa susunod naman po nating video ay ipapakita ko naman po sa inyo ang tanim kong pechay. Kung may gusto po kayong itanong, huwag po kayong mahiya na mag-comment dahil sasagutin po namin yan at gagawa ng bagong video para sa inyo. Maraming salamat po mga ka-garden.